Hindi maiwasan ni Gabriel na malawak na mapangiti sa pinadala sa kanyang litrato ng mommy niya. Sa litrato kasi ay magkasama to at si Audrey. Parehong nakangiti ang mga ito at magkayakap, naanimoy ang mga ito ang mag-ina. Kuha yon sa date ng dalawa kahapon. Hindi niya pa na-check kung magkano ang nakaltas ng mga to sa savings niya. Pero mahalaga pa ba na malaman niya pa yun? Gayong ang saya ng mga ito sa mga litrato. Halatang nag-enjoy ang dalawa na ni-request ni Audrey sa kanya na ilabas nito ang mommy niya. Para raw may kasama naman itong ibang tao at may mapuntahan na iba bukod sa bahay nito. At may magawang iba bukod sa gawaing pagpaplantita, pagluluto at pagmamando. Base sa mga litratong tinutunghayan niya ngayon, ay masasabi niyang ang pangungulit ng misis niya sa kanya ay worth it. Saan ba galing ang pakiramdam na parang ang saya lang sa pakiramdam? Nabanggitin ng salitang misis, lalo at ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Audrey. Muli siyang napangiti nang ang kakapasok lang na mensahe mula kay Mateo ang tinignan naman niya. Litrato rin iyon. Mabuti naman at kahit naglaho na naman ang pinsan niyang ito, ay ginagawa pa rin ito ang trabaho na pinag-uutos niya. Well, gagawin naman talaga nito kung ayaw nitong matanggal niya, na syempre ay biro niya lang naman parati rito. Sanay na siya sa maloko niyang pinsan. Besides, aside sa negosyo nila na minana nila pareho sa magkapatid nilang mga ama, na pareho ng sumakabilang buhay. May sarili rin naman itong construction firm. Kaya nga babaero ito. Engineer na, negosyante pa. Maraming pang babae. Biro nga lang niya na huwag papabayaan ng sarili. Speaking of pangangalaga at pagmamahal, ganun ang ginagawa niya sa misis niya lately. Recently kasi ay masama ang gising nito sa umaga. Kung hindi nilalagnat ay masungit naman. Hindi naman siya nagrereklamo. Kaya nga heto, maaga na naman siyang gumising para igawa ito ng agahan bago siya pumasok sa trabaho. Ang baho naman yan, Gabriel. Nilingunan niyang lukot ang mukha nito at nakatakip ang mga kamay ni Audrey sa ilong niya. Ano ba yan? Nagising ako sa amoy. Pagpapatuloy na reklamo nito. Hey, good morning. Nakangiti niyang bati rito. Kababanggit lang niya na masungit nga ito lately at mukhang kasama ang araw na to sa sungit days nito. Sinangag lang naman to. Sayang kasi ang tira nating kanin kagabi. Hindi ka pala kumain last night. Wala akong gana. Hindi masarap ang ulam kagabi. Lukot pa rin ang mukha na tugon nito sa kanya. Hindi ko rin kakainin ngayon yan. Ikaw na lang ang kumain. Hindi ko gusto ang amoy. Sayang naman. Nagulat man si Gabriel sa reaksyon nito, ay hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Sana niyang maaga siyang gumising para makapagluto ng malaman niyang hindi ito kumain kagabi. Kagabi kasi dinatnan niyang himbing na to na natutulog. Lately rin kasi ay hindi nakakapagluto ang dalaga at laging tulog. Hindi naman din niya gusto na obligahin ito sa pagluluto mula't simula. Hindi nila napag-usapan ang mga bagay na yon. Wala pa talaga silang pinal na napag-usapan nito. Gustuhin man niya ay ayun nga, nagsusungit ang misis niya, kaya hinahayaan na lang niya muna. May nabasa siya sa isang article online na may mga panahon na ganoon talaga ang mga babae. Baka ganoon ang nararanasan nito ngayon. Kaya nga rin maaga siyang gumising ngayon ay para mapagluto nga ito. Dahil pag-uwi niya kagabi na puna niyang nagsaing ito pero hindi naman kumain. Pambawi niya rin sana at late na siyang nakauwi kagabi. Iniisip niyang kung sana ay napaaga siya ng uwi, napagsaluhan sana nila ang in-order niyang ulam para sa dinner nila. Tinawagan kasi siya nito kahapon na wala raw sa mood magluto ng ulam. Kaya umorder na lang siya at yun nga, hindi rin naman ito kinain. Kumusta na ba ang pakiramdam mo? Hindi ako okay. Naamoy ko pa yung niluto mo kaya mas hindi ako okay ngayon. Lukot pa rin ang mukha na saad ni Audrey. Hindi na niya nagawang tugunin ito dahil nagmamadali na itong tumuloy sa banyo at doon dumuwal. Oo, dumuwal. Ini-off muna ni Gabriel ang stove at sinadya niya na to sa loob ng banyo. Inabutan niya tong hirap na sumusuka dahil wala namang laman ng sikmura nito kaya wala ring maisuka. Bigla naman siyang kinabahan ng sandaling iyon. Pero yun yata ang kaba na weird for him dahil may umuusbong na excitement sa kaba niyang iyon. Inoff ko na muna ang stove. Imporma niya rito. Hinawi niya ang buhok nito para mas hindi iyon mabasa ng isinusuka nito.
I'm sorry, naduwal ka yata sa amoy ng bawang. Dahil sa patuloy na pagpupumilit nito na masuka, ay hindi ito makatugon sa kanya. Did you check your period lately? Naramdaman niyang nanigas ito dahil sa tanong niya. Humarap ito sa kanya, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na punasan ng mga palad niya ang butil ng pawis ng asawa. Check my period? Yes, I mean babe, mukhang buntis ka. 2 red lines. Kahit na 99.9% sure na sila ni Gabriel sa magiging resulta ng test niya, ay hindi pa rin talaga mapaniwalaan ni Audrey ang katotohanan na buntis nga siya. Hindi pa rin mabuknat sa balintataw niya ang 2 pulang linyang iyon. Napakasaya ni Audrey ng sandaling iyon. Hindi niya akalain na gano'n na lang kasaya ang magiging reaksyon niya sa nakumpirma. Kaya pala ang sungit niya sa binata. Kaya pala ayaw niya itong makatabi at naiinis siyang makita at maamoy ang matapang na pabango nito. Sa mga inasta niya rito nitong mga nakaraan, ay naisip niyang kailangan niyang bumawi sa kanyang mister. Kaya pagkagaling niya sa klinik kung saan siya nagpa-test, ay dumiretso siya sa paborito nitong pizza house. Ayaw kasi ni Gabriel na siya lang mag-isang mag-check sa kanyang sarili through pregnancy test strip para raw makasiguro sila na walang kakaiba sa nararamdaman niya. Sobrang dami niyang pagkukulang dito nitong mga nakaraan. Alam niyang kulang pa ang pizza na naisip niyang ipasalubong dito. Pero alam din niyang sobrang worth it niyon kung bitbit niya ang magandang balita na magkakababy na sila. Sa hinaba rin naman ng pagsasama nila, kabisado na niya ang binata at ang pagkain na hindi nito kayang tanggihan ay ang pizza at beer na siyang pinaiwasan niya rito. Hindi naman healthy kasi kung parati na lang nitong ilalagay yun sa katawan nito. Sinunod naman siya ng asawa niya, kaya alam niya ngayon na papasalubungan niya ito ng favorite nitong combination na kinakain at iniinom ay matutuwa ito. Excited na rin nga si Audrey, kaya nang bumukas ang elevator, ay may pagmamadali na niyang tinungo ang pintuan ng unit nila. Alam niyang naroon na ito dahil nag-text ito kanina sa kanya na nakauwi na ito at nasaan na nga raw siya. Nag-reply naman siya na may bibilhin lang sandali. Sinaglit din kasi niya ang kaibigan niyang si Cindy kanina, kaya medyo nagtagal din siya. May problema kasi ang huli na mas seryoso ngayon, kaya kinailangan nila na magkita. Wala pang pinal na pag-uusap na namagitan sa kanila ni Gabriel, kaya hindi pa niya maipakilala ang kaibigan niyang si Cindy dito. Pero inilagay niya na sa isip niya na babanggitin na niya iyon dito. Dahil kailangan ng matalik niyang kaibigan ng tulong, na alam niyang ang asawa ang mas may kakayahan na mag-provide noon. Nakabukas? Pagtataka at kunot noon niyang tanong sa sarili bigla. Nang gagamitin niya sana ang duplicate key sa pinto ng unit para ma-surprise niya ang asawa, ay nakabukas na iyon ang pihitin niya. Never maiiwan ito ang pintuan na nakabukas. Sobrang strict nito pagdating sa security. Kaya bakit naka-open ngayon ang pinto nila? Hindi niya alam kung saan galing ang kaba na naramdaman niya. Gustuhin man niyang magmadali sa pagpasok sa loob, ay napatigil siya nang may maulanigan siyang parang tunog na nagmumula sa 2 tao. Nagahalikan? Gabriel? Maris? Hindi alam ni Audrey kung bakit sa aksidenteng pagkakita niya kay Gabriel at Maris, ay napahawak siya sa daliri niya, kung saan naroon ang singsing na sinimula ng lahat sa kanila ng binata. Wala sa loob at walang rason na hinawakan niya iyon. Hindi rin niya alam kung bakit sa pagkakataong yun ay bigla na lamang humulagpos ang singsing mula sa matinding pagkakakapit niyon sa daliri niya. Oo, lumuwag iyon hanggang sa maalis na niya. Nagulat man siya ay saglit lang. Ang inisyal niyang reaksyon sa nasaksihan ay tumalikod na sa eksenang nasaksihan niya. Kip-kip sa nakakuyom niyang palad ang singsing. Mahigpit niyang kuyom ang kanyang kamay nang makasakay na siyang muli sa elevator na maghahatid sa kanya palabas ulit ng gusaling yun. At sa nanlalabong paningin dulot ng namuon niyang luha, ay nasulyapan niya pa ang paglabas ni Maris ng pinto ng bahay ni Gabriel, bago tuluyang sumara ang pinto ng elevator. Nasulyapan niya ito, at ganoon din ito sa kanya. Kung nagulat man to na nakita siya, saglit lang din na pinakita yon sa kanya. Nakayuko na kasi at may pagmamadali nitong tinungo ang sariling pinto ng bahay nito. Wala na siyang pakialam dito. Mas lalong wala na siyang pakialam kay Gabriel. Ang dapat niyang isipin ay makaalis na kaagad ng lugar na yon bago pa siya tuluyang mawala ng malay.
Dahil sa nararamdaman niyang panginginig ng tuhod at panghihina dulot ng kanyang nasaksihan na eksena. Mahal niya si Gabriel, kaya ganoon na nga lang ang panlulumo na nararamdaman niya ngayon. Confirmed, kung kailan at paano ay hindi niya alam. Ang unfair lang nga na hindi niya man lang namalayan at hindi niya malaman ang sagot sa paano. Samantalang noon naman sa manluloko niyang ex ay alam niya na ang kasagutan. Ang unfair lang na ngayon pa talaga tumimo sa isip niya ang kasabihan na kapag nagmahal ka, wala naman iyong rason. Hindi mo rin alam kung kailan mo ba mararamdaman na kapag nagmahal ka ay biglaan na lang. Na kapag nagmahal ka, hindi maaaring hindi ka masaktan. Sobra naman yata sa mga salitang yun ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Unfair nga ang tunay. Marahas niya ang pinahid ang mga luha niya na dumaloy na sa kanyang pisngi. Dapat siyang umayos hanggang sa makauwi siya pabalik sa kwartong inuupahan nila ni Cindy. Buti na lang ay hindi naman siya gumastos habang nasa poder siya ni Gabriel. Ang nabawas lang sa huling pera na meron siya bago siya umalis ay ang binayad niya sa upa. Siyempre pa ay hindi naman kayang bayaran ng solo iyon ng kaibigan niya. Kaya kahit hindi na siya natutulog doon nitong mga nakaraan na nasa poder siya ng binata, ay nagbayad pa rin siya para sa share niya. Nang makaupo na siya sa taxi, ay muli niyang sinulyapan ng singsing na nananatiling nasa kuyom niyang palad. Isasangla kita, ang sakit mo kasi sa mata. Mas masakit ka pala sa puso. Sino bang niloko niya? Siyempre ay isasanla niya ang singsing na yun bilang ganti niya kay Gabriel. May pa-babe-babe pa ito sa kanya kaninang umaga at sasamahan daw siya na magpa-check up. Kamukat niya ay babalikan din pala nito si Maris. Hibang din naman siya. Wala namang dapat sisihin sa nangyari kundi siya rin. Bumigay siya sa binata at hinayaan niya ang setup nila na para talagang mag-asawa sila kahit alam naman niyang kunwarian lang ang lahat sa kanila. Hinayaan niya ang sarili niyang mahulog sa binatang hindi naman siya iniligtas sa kinasuungan niyang kamalasan noon sa singsing nito. Bagkus ay nagdemand pa sa kanya upang pasakitan at bumalik ang ex nito rito. At ngayon, nakuha na nito ang gusto. Ano na siya? Ano na sila ngayon ng anak niya? Aniya ng bahagi ng isipan niya. Months later. Isasanla natin ang singsing na yan? Isang beses pa ay nakangiwing naikot ni Audrey ang mga mata niya sa inulit na tanong sa kanya ng kaibigan niyang si Cindy. Magkasama sila nito ngayon na naglalakad papunta sa ospital kung saan siya manganganak. Naglakad lang sila dahil nga kasalukuyan na siyang nagle-labor. Mas ilalakad niya, mas madaling lalabas ang bata. Ayon nga sa matandang kasabihan na wala namang mawawala kung susundin. Paulit-ulit ka naman. Reklamo niya rito. Hindi na natin afford na galawin ang savings ko. May baby na ako at alam nating pareho na magastos ang may baby. Mas maigi nang may nakalaan na pera para sa gastusin ng baby. Ang pera na meron tayo ay puhunan na lang natin at kaunting ipon na kita na yun na baka kulangin. Ikaw lang ang iniisip ko, Cindy. Ikaw lang ang kasama kong mag-aasikaso ng lahat sa ospital. Mula kasi nang nasuot sa sariling problema nito si Cindy, ay tumigil na rin ito sa pagtatrabaho sa resto bar. Nagdesisyon silang lumipat ng bahay at sa bagong tinirahan nila ay nagtinda na lamang sila ng almusal at merienda. Masarap magluto ang kaibigan niya, kaya nagamit nila iyon. Yun na nga ang bumubuhay sa kanilang dalawa sa mga nakalipas na buwan. At masasabi niyang all in all ay good sila sa buhay. Sakto pa rin naman at hindi sila nahihirapan. At least, ngayon ay hindi na sa nakakatakot na hanap buhay, nabubuhay ang matalik niyang kaibigan na siyang dalangin niya noon pa man para dito. Pero kasi, napangiwi siya sa hilab ng tiyan na dinaranas niya ngayon. Nauubusan siya ng lakas sa pakikipagtalo sa kaibigan niya, kaya hindi na lamang siya sumagot. Dumiretso na siya sa sanlaan, kung saan nilang hakbang na lang sa kinaroroonan nila ito. Magsasara na iyon at malapit na kasing mag-alas 5 ng hapon, kaya wala nang oras para magpatumpik-tumpik pa siya. Bahala na kung matubos kita. Sorry, kaso kailangan namin ng anak ko ng pera sa ngayon. Pagkausap niya pa si Singsing, na mahigpit niyang hawak sa kanyang palad. Oo, sa tagal niyang balak na isanla iyon, sa galit niya sa may-ari niyon, ay ngayon pa lang talaga matutuloy. Sana lang ay tanggapin sa sanlaan at hindi questionin kung bakit may ganoon siyang klase ng singsing.
Habang tumatagal ay napapadalas ang hilab ng tiyan ni Audrey. Kaya napapangiwi siyang talaga habang hindi niya malaman kung ano ang una niyang sasapuhin. Balakang niya ba, puson, o ang matumbok niyang tiyan. Miss, matagal pa ba yan? Manganganak na kasi tong kasama ko, kaya kailangan na naming isanlayan. Naiinip ng sabi ni Cindy sa babaeng nasa sanlaan na kumuha ng singsing niya upang suriin iyon. Teka lang po. Magalang naman itong tugon. Muli itong pumasok sa loob kung saan ito dinala ang singsing at iniwan sila. Muli rin naman ay tinignan sila ng guard na nasa sanlaan. Grabe, akala ko ba pasara na tumanong guard? Tanong pa ni Cindy sa guard. Napakamot ng ulo ang gwardya. Oo nga ho, hindi ko rin maintindihan. Kahit ako'y overtime na. Napailing na lang siya nang wala silang makuhang sagot na matino. Napailing at napabuga ng hangin dahil sa maya't mayang matinding hilab na nararamdaman sa balakang niya. Sa totoo lang ay nais na niyang umiyak sa sakit at hilab na nararamdaman. Inaawat lang niya ang sarili. Ano kaya kung bawiin na lang natin? Kaya mo pa ba? Nag-aalalang tanong ng kaibigan. Oo, kaya ko pa naman. Tugon niya kahit kandangiwi na siya. Hindi na yata. Baka mapaanak ka na, Audrey. Sandali na lang siguro yan. Audrey. Wika ng tinig na nagpatigil kay Audrey. Si Gabriel? Kahit na parang humumpak ang pisngi, medyo pumayat. At hindi na yata naharap ang pang-ahit magmula ng huli niya itong makita, ay kilalang kilala ito ng puso niya. Sa katunayan nga ay tila may kumurot sa puso niya pagkakita niya rito. Kaya hayon, ang inaawat niyang mga luha ay otomatikong humulagpos. Gabriel? Audrey, anong nararamdaman mo? Dadalhin kita sa ospital. Hep? Ang akmang pagkarga sa kanya ni Gabriel ay inawat ni Cindy. May singsing kami na isinasanla. Kumalma ka, mister. Bumuntong hininga si Gabriel. Pinaglipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Cindy. Alam ko, okay? Alam mo ang... Audrey, I came here because of that ring. Dahil sinasanla mo yon, na-trace kita. Kaya ako narito ngayon. Matagal na kitang hinahanap. Gets ko na. Ito yung tatay ng anak mo, no? Pagsingit ni Cindy sa sinasabi ni Gabriel, nangihinang tinanguan lang niya ang kaibigan. Umalis ako nang makita ko kayo ni Maris. Audrey, that's not what you think. Actually, si Maris pa nga ang nagsabi sa akin na nakita mo kami, na inabutan ka niya sa elevator. Kaya lang ay sinabi niya lang yun nung inutos ko na sa mga security na ipakita sa akin ng record ng CCTV sa loob at labas ng kondo. Kung may maganda man sa nangyari, ay nagkausap kami ni Maris na hinding-hindi na maibabalik ang kung ano kami dati. At yun ay dahil sa'yo. Masuyong wika ng binata sa kanya. Masuyo rin itong hinahaplos ang palad niya. Pinahanap kita at patuloy na pinapahanap. Pero sa hindi naman malinaw ang background mo, ay nahirapan ng investigator sa pagtuntun sa'yo. Isa pa'y napag-alaman kong nagtatago kayo. Hey, huwag kang maingay. Singit naman ni Audrey. Tinapunan lamang ito ng sulyap ni Gabriel bago nagpatuloy na kausapin siya. Nagtatago raw kayo dahil sa kaibigan mo. Sinabi na ngang, Miss, pwede bang wag ka na munang sumabat sa pag-uusap nila? Anang kung sino, mukhang kasama ito ng asawa niya. Hindi naman niya ito nakilala noon, sigurado siya. Hinila ng lalaki palayo roon si Cindy. Pumapalag ang huli, ngunit sumenyas naman sa kanya, nahihintayin siya sa labas ng pawn shop na iyon. Ikaw lang naman ang tinataguan ko. Aniya kay Gabriel, na hindi mo na dapat ginawa. Gusto ko pakialam mo ba? Ingos niya rito. I'm sorry babe, willing ako mag-explain, just let me be. Mag-explain lang? Napatda muna ito bago siya sagutin. Willing din ako na pakasalan ka ulit. Pakasalan lang ulit? Yep, bago ka umalis noon ay may singsing naman ako na para sa'yo. Kaya nga pinapatanggal ko na sana ang singsing nun sa daliri mo. May kulang pa. Pangungulit pa niya rito. Willing ako sa lahat, basta kasama kita, basta hindi ka nalalayo. At handa akong bumuo ng masayang pamilya, kasama ng anak natin. Wika ni Gabriel, na naiiyak na tumingin sa tiyan niya. Pero kulang pa talaga, Gabriel. Ha? Hay, ang slow Pero okay na rin.
Wala naman siyang dapat nang ireklamo kundi yun dahil narito na ito sa kanyang harap. Hindi siya binigo ng Diyos. Ibinigay nito ang pinagdarasal niyang buong pamilya para sa anak nila. Slow mo naman. Kulang sa lakas na sambit niya. Pagkakitong natawa. Alam ko na. I love you, Audrey. Yun, nakuha rin. And I love you too, Gabriel. Sorry kung bigla akong umalis nang walang paalam sa'yo. Nang akma siyang hahalikan ng binata ay inawat niya ito. Makakapaghintay yan, pero tong anak natin mukhang hindi na. Yun lang at taranta na siyang binuhat ni Gabriel, na tila noon lang naalala na nagle-labor na siya. Gusto sana niyang matawa, kung hindi lang ay masakit na talaga. Ganoon pala kapag nagle-labor, mas masakit pa sa heartbreak. Gabriel, bulong niya. Don't speak, okay? Calm down. Sandali lang to. Malapit lang naman ang ospital. Aabot tayo. Trust me. Gabriel. Just stay calm, Audrey. Okay? Si Carlo na ang pagdadriven ko para tabi tayo sa backseat. Gabriel, ang singsing. Ha? Naiwan ang singsing sa sanlaan. Yun ang rason kung paano tayo nagkakilala. Yun din ang rason kaya tayo nagkita ulit. Nagbago na ang isip ko. Saka ko na lang yun isasanla kapag nang babae ka. He chuckled. That will never happen, babe. Also safe ang singsing na yon. Kay Mateo ba naman ang pawn shop na napagsanlaan mo sana? Oh, okay. Kaya palang tagal ng babae kanina. Siguro'y kinontak nito si Mateo at Gabriel at sinabi ngang naroon ang singsing at siya. Siya, lalabas na. Lalabas na? Lalabas na si Baby Arabella. Hindi na nakapagsalita si Gabriel. Ang ngiting pinakawalan nito sa narinig ay nagsasabing naunawaan na nito kung bakit iyon ang napili niyang pangalan ng baby nila. Oo, ganoon ang pagmamahal na kaya niyang ibigay rito. Kasama niya ng bubuo ng panibagong alaala, kasama ng kanilang Baby Arabella. Calm and soothing indeed. Labis ang kaligayahan ni Gabriel nang masilaya ng unang pagkakataon ang kanyang unika iha. Anak, alam kong malaki ang pagkukulang ko sa'yo. Wala ako sa panahon na pinagbubuntis ka ni Mommy. Pero asahan mo na babawi ako sa'yo, Baby Arabella, sa inyo ni Mommy. Handa akong gawin ang lahat para maprotektahan ka. Dahil mahal na mahal kita, anak. Naiiyak na saad ni Gabriel. Nang mabalitaan ng Mommy ni Gabriel na nakita na niya si Audrey at may apo na ito, ay dali-daling pumunta sa ospital ang Mommy niya. Kita niya sa mata ng ina ang labis na kaligayahan bilang isang lola. Alam niyang magiging spoiled ang anak sa lola nito dahil matagal na nitong pinapangarap na magkaroon ng apo. Dumating din si Mateo na masaya para sa kaibigan niya. Makalipas pa ang ilang buwan, ay muling ikinasal sina Audrey at Gabriel. Isa iyong beach wedding na ginanap sa isang resort sa Batangas na pagmamay-ari ni Gabriel. Walang pagsidla ng sayang nadarama ng mag-asawa dahil sa wakas, sila pa rin ang magkasama at magsasama habang buhay. Dumalo rin sa kasal si Maris. Nagkausap na rin sila ni Audrey at nagpaliwanag na sa isa't isa. Napakabuti ng puso ni Maris dahil tanggap nito na tapos na ang kabanata nila ni Gabriel. At hiling ni Audrey na sana'y matagpuan ni Maris na naging kaibigan na rin niya ang lalaking nararapat para dito. Nasa kanila pa rin ang singsing na dahilan ng pagmamahala nila. Itinago nila iyon at pinasulatan nila ng Arabella bilang regalo sa kanilang unika iha. Alam nilang mag-asawa na marami pa silang pagdaraanan na pagsubok sa buhay. Pero para sa kanila, hanggat magkasama sila, ay malalampasan nila iyon. Lalo na at kasama nila ang sentro ng pagmamahala nila, ang kanilang anak. At dito na po nagtatapos ang ating kwento ni Gabriel at Audrey. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.